Good morning mga kaibigan, meron naman akong bagong ipapakita sa inyo. Pero sa pagkakataon nito, ang ipapakita ko sa inyo ay isa na namang uri ng flashlight. Ito nga pala yung Mijomi H20. Isa siyang headlamp na gawa ng Mijomi. Kapag kasi sinabing headlamp, ito yung nilalagay sa ulo natin na flashlight. Nang sa gayon hindi tayo mahihirapan kapag gumagawa tayo sa gabi. Kasi magagamit natin ng parehas na kamay natin at hindi na natin kakailanganin na maghawak pa ng flashlight habang gumagawa tayo. Kasi nga nasa ulo na natin nakalagay itong flashlight na to. Ang kagandahan din sa mga headlamp na tinatawag tulad nito, kapag kasang kalilingon ay susunod to kasi nga nakamount siya sa ulo mo. Madalas natin makikita yung headlamp na tulad nito sa mga minero, sa mga construction worker na gumagawa sa gabi o sa mga mekaniko kasi napaka-useful nga talaga ng isang headlamp dahil nga magagamit mo parehas yung kamay mo kahit na gumagawa ka sa gabi. Bago natin buksan yung Mijomi H20 na to, iikot ko muna kayo dito sa napakagandang packaging box niya. Yan, sa ibabaw nga meron nakasulat dito na Mijomi tapos H20. Tapos dito sa may kanyang harapan may nakalagay dito na spotlight 450 lumens. Tapos yung kanyang floodlight ay 50 lumens. Kasi nga dual LED to yung Mijomi H20 na to. Meron siyang floodlight, meron siyang spotlight na siyang nakakatulong para mas makita mo lahat ng anggulo lalo na sa gabi. Tapos ayan nga, USB Type-C rechargeable siya. Kaparehas lang ng mga charger ng cellphone natin kaya hindi na tayo mahirapan mag-charge kapag nalobat itong H20 na to. Tapos meron din siyang sensor mode. Kung ayaw mo gamitin yung pindutan niya, mag-wave ka lang ng ganun sa harapan niya, mababago na yung mode na gusto mo ng ilaw. Pwede mo na siyang buhayin, pwede mo na siyang patayin. Halimbawa, nagme-mekaniko ka, ayaw mong mahawakan, ayaw mong pindutin kasi nga madudumi yan. I-wave mo lang siyang ganun. Meron siyang sensor. Magagawa mo na yung gusto mong gawin sa kanya tulad ng bukas-sara at pag-iba ng mode niya. Tapos dito naman sa may gilid ng box niya, nakalagay dito yung iba't ibang social media account ng Mijomi. Ito yung kanilang Facebook at Mijomi, tapos ang Instagram nila at Mijomi World, tapos ang kanilang website na mijomiworld.com. Ayan. Tapos dito meron nakalagay na warning, don't point the flashlight to your eyes. Kasi nga naman, nakakasilaw tong lakas ng ilaw nito. Tapos sa likod ng kanyang box, may nakalagay dito kung paano mo siya gagamitin at kung nasaan yung spotlight, floodlight, tsaka yung inductive infrared reception niya. Ito yung pinaka-sensor niya kapag gagamitin mo yung sensor niya. Tapos dito sa may kanyang parting taas na flashlight, ayan yung on-off button. Kasi ito naman yung sensor button. Pipinutin mo muna yan para mando ka na lang naman doon sa kanya kapag gagamitin mo na siya. Meron nga siyang 500 lumens yung kanyang highest mode na mayroong runtime na 2.5 hours o 2 oras at kalahati yung tinatagal kapag nakasagad yung ilaw nyo sa 500 lumens. Halo yun ng spot tsaka floodlight. Tapos ang kanyang susunod na mode naman ay mayroong 450 lumens na tumatagal naman ng 3 hours nang walang patayan. Ayun naman yung spot high na tinatawag nila. Tapos ang kanyang pangatlong mode ay ang 100 lumens na tumatagal naman ng 6 hours nang wala ring patayan. Ayun naman yung spot low. Tapos ang susunod na mode sa kanya, yung pang-apat ay 50 lumens niya na tumatagal lang 10 oras. Imagine niyo 10 oras ang tinatagal nun, walang patayan. Ayun naman yung flat mode na tinatawag nila. Tapos meron siyang beam distance na 100 meters. Tapos meron siyang intensity na 2,500 candela. Meron siyang drop resistant na 1 meter tulad ng ibang unit ng Mijomi. Ayun yung maganda dyan. Malaglag man yung unit nyo, hindi nyo na kailangang mamroblema kasi hindi basta-basta masisira yan. Kahit malaglag siya ng 1 metro. Tapos meron siyang rating na IPX4 waterproof rating. Pwede mo siyang mabasa sa ulan. Para lang siya sa water splash tulad ng ulan, ganyan, o talsik ng tubig. Pero pwede pa rin siyang malubog sa tubig kasi sinubukan ko na yan. Meron siyang length na 65mm at meron siyang width na 35mm at merong height na 43mm. Tapos sensor mode button kasi nga hindi mo siyang gamitan ng sensor. Ngayon bubuksan na natin yung Mijomi H20 natin para makita natin kung ano nga ba yung itsura talaga nito. Ito yung isa sa pinakamasarap na feeling yung bubuksan mo yung flashlight. Kasi isa sa kinahiligan natin. Bali sa loob nga ng box niya, nandito yung kanyang manual. Ito naman yung kanyang USB Type-C na charging cable. Wala siyang kasamang charging brick. Kasi pwede nyo naman gamitin yung charging brick ng mga cellphone nyo. At pwede nyo rin naman isasakto sa mga USB port na meron kayo sa bahay. Tulad ng USB port ng TV nyo, ng TV Plus nyo, ng desktop, ng laptop. Pwede nyo gamitin yan. Ito na nga yung Mijomi H20 natin. Di ba napaka-premium ng look niya?
Tapos ito naman yung kanyang rubber strap na meron nakasulat dyan na Mijomi. Dito rin sa parteng likod, meron din nakasulat na Mijomi. Adjustable tong rubber strap na to. Tapos dito sa may kanyang pinakaloob ng rubber strap, ito ang mapapansin nyo. Merong gomang naka-lining dito. Tingin ko ang gamit itong goma na to, kapag ilalagay nyo siya sa mga hard hat nyo o yung helmet nyo, hindi siya dudulas. Ayun, napakakapit niya. Kapag nga naman nilagay nyo sa helmet to, medyo madulas sa mga hard hat. Ito, dahil sa lagay nila na to, napakakapit niya. Tapos dito sa parteng ilalim ng Mijomi H20 natin, nandito yung kanyang USB port. Yan. Diyan nyo siya i-charge. Ngayon, kapag kayari nyo siya i-charge, takpan nyo lang ulit yan para hindi pasukan ng tubig. Tapos sa ibabaw, ito yung kanyang pindutan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung power button. Yan. Tapos ito naman yung kanyang sensor mode. Pipindutin mo lang to kapag gusto mo gamitin yung sensor mode. Ayan, may ilaw siyang kulay pula dito. Ibig sabihin naka-sensor mode siya. Ngayon, para buksan niya, ganito lang yung gagawin mo. Ayan, tapat mo lang yung kamay mo. Na-i-by mode niya. Ayan yung spotlight. Ayan yung kanyang floodlight. Diba, bilis niya magbago. Napaka-responsive ng kanyang sensor. Ayan, kaya hindi kayo mahirapan. Na-adjust nga din pala yung angulo ng Mijomi H20 na to. Pagka gusto nyo medyo mababa yung tutok ng ilaw nyo, ibubukan nyo lang to. Kapag gusto nyo naman na pantayan lang o mataas ng konti, isasara nyo lang yan.